kailangan din natin manood ng mga debates and stuff para malaman natin kung ano talaga yung mga pinaglalaban ng mga iboboto natin. Dapat yung mga programa ng mga nag-a-aspire sa kan, no? Yung kung anong programa nila na dapat ipatupad nila and dapat masunod para makatulong naman sa bayan. Kasi dapat ang paganda natin yung kung paano tayo magkaroon ng clean and orderly election. Nagpapatuloy po ang election preparations at PTV Special Forum. Kanina marami na tayong natalakay. Mark, kabilang na dito yung technical. Right, close to halalan. Konti na lang, or lagpas 2 linggo na lamang Konti na lang po ang panahon, mag-i-election na po. Kaya ang tanong po natin sa COMELEC, ma'am, yung lahat po ba ng kagamitan kailangan para sa eleksyon, kagaya ng mga makina, yung mga balota, yung mga indelible ink, etc., na-distribute na po ba yun? At maayos po ba yung distribution? Ginoong Radin. Ngayon po, ang pinag-uusapan po sa COMELEC ay yung day na ng pagpapadala ng mga supplies, election paraphernalia, saka yung mga PCOS machine. Actually, yung PCOS machine, ibibigay yun ng COMELEC sa final testing and sealing namin. Mag-start yun ng mga May 4, hanggang sa a week before ng election. So, in the case of Quezon City, kami ay sa May 6 kami magpa-final testing and sealing. So, yung machine, nandoon na yun sa polling for the period until ng election. Ipiprepare yun by means of nagkakaroon yun ng initialization, and then rezeroing, and then magtitest ng mga 10 ballots in order to determine na hindi yun preloaded. Na yun din ang condition, kung ano ang condition ng machine at the time ng testing and sealing, pagkatapos ng araw na yan, yun din ang dapat na condition ng machine on the day ng election once na mag-open na at mag-initialization. Ayun. Ginang Radin, ang tanong ko lang po kung nagkakaroon nga po ng ganyan mga preparation starting May 4 po. So 9 days before the election, nagtetest po. Bakit po meron pa ring mga machines na nagmamalfunction? Siguro po ang sasagot na dyan ay yun na pong sa Information Technology Department ng COMELEC. Sila po ang may alam kung bakit po nagkakaroon ng mga malfunction. Siguro yung mga handling noon ang may problema. Itong proseso, Cathy, yung protocols na pag-distribute, pag-sealing, initialization, lahat ng pong ito ay nagaganap na sa buong bansa. At yung isang PCOS machine is parang stand-alone siya. Ang gusto ko itanong kay Sir Eric, do you have fear, sir, na there could be a massive nationwide hacking or tampering of these machines? Hacking, no. Hacking, no. Because the window for the machine to be open to transmission is very small. So, imposible yung hacking. What we fear is that yung physical functioning of the hardware, yung nakita natin ngayon, yung mga testing ng mga machine, marami nagbabog down. Because remember, these are second-hand machines, or even more than second-hand machines. Dapat dumaan sa hustong testing ito nung nakaraan. Pero ngayon lang natin nakikita na, siyempre, bog down yung mga iba. Now, what are the vulnerabilities of that? Nakikita natin, there are other forms, hindi yung hacking na sinasabi. Kasi yung hacking, papalitan mo yung software. But yung sa transmission, doon ang nakikita namin vulnerability. Ng hindi lang makina at nung proseso, nung pagpapadala ng resulta. Bakit po? Bakit vulnerable itong aspeto ng pagpapadala, transmission? Alam naman natin, yung mga nakakaintindi sa technology o yung mga engineer dito, kung ano yung bato mo sa hangin na signal, makukuha mo yan. So there are 3 levels. I hope that the security and the encryption that was built in is really robust. But there are various levels sa pagbabato ng transmission. There are others that even cannot transmit. It's a bigger concern. There are others that cannot transmit because it's either due to a machine defect, or probably because of the telco's blind sight, or practically. Ngayon, sa Mindanao, ang concern nila, kuryente. Wala talagang kuryente. Correct. So, yun yung mga components na yun, dapat tingnan natin.
Ang dami talaga, no? Masalimuot itong mga katanungan, mga question at mga paghahanda tungkol dito sa mga PCOS machines. Pero gusto nating malaman yung kabataan. Kaya makailan ay nagsagawa kayo ng survey, Jules, sa UP. Pakikwento nga sa amin kung ano yung, tungkol saan itong survey at ano ang naging resulta na ito. Botong Isko po yung pangalan ng survey na nilikha namin para sa buong UP system. So, mock election siya, online elections for the senatoriables and one party list. During the first phase, sadly, kasi hindi rin naman kami ganun ka-capable in terms of technology kasi online lang din naman to. Nagkaroon siya ng, let's say, may isang na-fraud na account. So, para maging credible yung results, kasi syempre nakakalungkot mock elections lang to, pero meron pa rin naghanap na dayaan doon. Inulit namin na magtatapos na ngayong bilang. So, considering the results on the first phase of the Botong Isko, yun nga, gaya na nabanggit ko last week, in terms of party list, sobrang mababa pa yung appreciation ng mga kabataan sa pagboto ng party list. Pero pagdating naman sa senatoriables, kung i-compare mo siya sa mga mainstream surveys, just like SWS or Pulse Asia, magkaiba talaga yung lumilitaw. Okay, gusto kong balikan yung ating usapin doon sa technical and logistical side. No? I want to ask si Ambassador De Villa, Madam, compared to the previous election, yung 2010, mas handa po ba ang COMELEC ngayon para i-deliver yung mga makina sa mga lugar kung nasaan dapat sila on time? Dahil narinig natin nung previous elections, maraming challenges, especially in far-flung areas. In terms of the timeline, yung timeline na dapat makumpleto itong parting ito ng preparation and so on, mas, I would say, hindi masikip yung timeline. Parang nasunod ng COMELEC. Mukha nung 2 weeks ago, tapos ng i-print lahat ng balota. 52,333,801. Tapos ito ngayong nanggaling lang sa Kabuyaw yung aming mga observers, no, yung IT people namin yesterday. Nakita rin na kaunti na lang ang natitira sa mga PCOS machines na hindi pa dumadaan sa pre-lot. Ang tawag doon pre-logic and accuracy test. It has to pass 3 times. Pag may konting diferensya, ilalagay muna, itatabi, ilalagay sa quarantine, at titignan kung ano ba yung diferensya nun. Kung mga parte lang napapalitan, may warranty ito with Smartmatic na kailangan palitan nila agad. Tapos itetest na naman yon. Kaya I would say by this next week, tapos na rin lahat yung testing ng machines. At in fact, nag-deploy na Nag-umpisa na mag-deploy ng machines and ballot, yung mga balota, no? Yung aming volunteers sa Dumaguete, tawag na sa akin na nandun daw sila, nagbantay sila nung dumating yung PCOS machine para dalhin sa hub, sa warehouse. At from there, dadali naman, kamukha ng sabi ni Ms. Radin, sa mga kanya-kanyang voting centers. So in terms of timeline, mas komportable ngayon, no? Hindi yung ipit na sa panahon, kamukha ng 2010. Dahil lahat yun, first time nagmamadali, ang daming kaso sa Supreme Court. Kaya yun ang better now, yung sistemang ganon. Pero hindi dahil okay yung timeline, magre-relax tayo, no? Kailangan din ang voting public, ang mga kabataan, lahat, mag-volunteer kayo at bantayan nyo. Pag dumarating yung PCOS, yung balota, sundan nyo. Kasi you have to follow your vote, no? Before and after elections. Yun nga. At dahil kabataan ang hinihimok po ni Ambassador De Villa na makilahok at maging mapagmatyag, tumungo tayo kay Gio Tingson para sa tanong mula sa mga kabataan nating audience. Salamat. Tawagin natin si Eve Dagadag. Eve. Good evening. Yung question ko po ay para kay sa COMELEC po. Ako, COMELEC officer. Good evening po. Tanong ko lang po yung regarding sa ID, voters ID. Yun nga po, sabi nga po before na napakarami nating milyon-milyon yung mga Pilipinang bumoboto. And kaso ang problem lang is, ano yung pinaka-main reason dahil sobra siyang natatagalan? Dahil parang taon yung inaabot. Kasi 'di ba, nag-apply ka na from the previous election tapos ngayong election sana magagamit mo siya, wala naman. Tapos hahanapin sa'yo, wala ka namang maipakita. So, ano po ba talagang reason yung kung bakit na-delay yung ganung sistema ng pagdating sa voters ID? Tsaka, pagdating po sa voters ID, di ba valid ID din siya? Pwede din siya magamit sa ibang bagay. So, yun po. Thank you sa tanong mo. Ang voters ID, usually nalilate yan sa mga cases na
sa biometrics kasi, di ba kinukunan tayo ng mga pictures, thumbprint, saka yung signature, yung biometrics. So, ang mga may kulang-kulang o mga mali-mali yung pagkakuha, hindi talaga yun mabibigyan pa kaagad ng ID. Kailangan pumunta kayo sa opisina namin para ma-validate yung ID ninyo, yung registration ninyo para magawaan ng ID. Marami kasi yung ganoong cases. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Francis Factora para sa kanyang tanong. Francis? Magandang gabi ho. Ang tanong ko ay para po kay Sir Jules Giyang. Sa mga ginagawa bilang isang student leader, gaano po ba kalaki ang impact ng mga ginagawa niyo pong mga survey sa mga kasalukuyang kandidato ngayong 2013 election? Kasi karamihan po ng mga botante ngayon ay pang mga kabataan lamang katulad namin. Okay, totoo yan. Malaking porsyento ng mga botante natin ay nagagaling sa sektor ng kabataan. Kaya nga ang isa sa mga advokasya na nilikha ng Tatak Botante, ito yung kampanya na nilikha namin sa buong UP system para magbigay ng avenue sa lahat ng kabataan na magbigyan sila ng gabay. So, sinasabi naman talaga namin na itong mga surveys na to, hindi naman yung pinaka-objective niya na impluwensyahan lahat na ito'y lumitaw na top 12, ito yung boboto nyo. Hindi. Kaya nga bukod doon sa survey na nilabas namin, may mga karagdagang mga proyekto at kampanya rin kaming nililika. Dati nga ang pagsusuri, kasama rin po namin ang NAMFREL, ang PPCRV, ang COMELEC na gumawa rin, nakilahok kami sa mock elections na ginanap po sa UP AIS dati, kung saan nga nakita nga rin ng mga nag-volunteer din sa Tatak Botante na ganito pala ang magaganap sa May 13. So, yun yung mensahe na labas na isa lamang to sa mga hakbang natin para mas maging maalam tayo doon sa botong lilikhain natin. At bukod doon, kailangan maging maalam din tayo sa prosesong lilikhain natin. Yan. Okay, maraming salamat Jules at sa mga katanungan ng ating audience. Tumungo naman tayo sa paghahanda nitong manpower. Ito pong mga key players. Kasi hindi aandar yung machine kung sila lang, di ba? Oo, kailangan ng tao. Yung mga BEIs or Board of Election Inspectors na karamihan po ay mga guro. Tanungin po natin si Asek Umali, sapat po ba ang bilang ng ating mga guro para magsilbi bilang mga BEI ngayong darating na halalan? Opo, mayroon po tayong humigit kumulang na 500,000 teaching personnel. 3 po lamang ang kinakailangan kada clustered precincts. Mayroon po tayo humigit kumulang na 78,000 clustered precincts sa buong bansa. Humigit kumulang po na 240 teachers po lang kailanganin po natin. May sapat po tayong guro para magsilbing BI. Yung isa-isang banda, Kathy, yung training ng teachers, yung sa bilang banda naman, yung logistics, yung flow, dahil napakaraming tao, libo-libong tao, at maraming instances na may hinihimatay, at dahil nga sa dami ng tao at sa init, gusto kong tanongin ang ating guro. Gusto ko lang idagdag, Mark, yung aking naging experience ng 2010 elections. 4 na oras akong nakapila. Ayun, 4 na oras. Sa ibang mga precinct, ay mas matagal pa talaga. Yung iba inaabot ng 6 na oras, 7 oras. So, paano sinusolusyonan? Kasi talagang on the ground, ang mga guro po natin. Ako sinuwerte dahil buntis yung asawa ko, nakisama ako doon, naki-escort ako doon sa buntis. Medyo, okay. Mr. Arnel San Jose, sir, paano nyo pinaghahandaan yung flow ng tao, yung crowd management, yung basura, dahil hindi lamang yung makina pati yung experience itself of voting? Sabi nga po ni Sir Asek namin, marami ho kaming teachers na hindi uupo ngayong elections. Kasi nagkaroon ng clustered precinct, kaya yung mga teachers, bale yung mga teachers na dapat mag-serve doon sa ibang precincts noon, nabawasan. Kaya ilan lang yung pinili ng DepEd na uupo sa election ngayon. Pero ang naging problema niyan, yung dami ng botante na nagkaklag na mismo dun sa pinto nung precinct. Kaya ang ginawa namin sa Makati, naglagay kami ng isang classroom, pinaupo namin lahat ng voters dun sa isang classroom habang naghihintay sila na makaboto dun sa precinct. Correct. Hindi sila tatayo na nakapila sa corridor. Uupo sila doon sa mismong classroom. Kasi marami hong bakanting classroom sa amin Dahil nag-ipon-ipon nga yung
mga botante sa isang room lang. Ang nakikita namin na problema lang nito, pag nagsabay-sabay botante, kasi mahigit 1,000 ang botante namin sa isang clustered precinct. Pag yung 1,000 na yung nagsabay-sabay, nako, yun ang problema. Kaya may inassign ngayon ng COMELEC na isang teacher din na sila ang magpapapila. Halimbawa, yung 5 botante papasukin na sa precinct, habang yung iba nakaupo muna doon. Kaya lang naging problema dyan, singitan. Mag-aaway ngayon Doon yung na mga nagkakagulo mga nakaupo doon. Kasi may init na ulo nila, mainit. Kagaya niya, ikaw, hindi ka buntis. Oo. Buntis yung asawa ko. Buntis kami. Meron po bang mga direktiba ang DepEd sa mga ganitong pagkakataon? Meron po bang mga specific instructions din para hindi lamang po yung mismong voting process yung maayos, ngunit pati lahat, yung buong experience po ng pagboto? Meron po at partner po tayo ng COMELEC sa pagbibigay po ng mga ganyang instruction sa ating mga guro at kaya nga po tayo nagtatag din. Pangunguna po ng ating Yusek Albert Muyot, yung DepEd Election Task Force, na kung saan kapag may mga katanungan po ang ating mga guro, meron po tayong hotline na pwede po nilang pagtanungan. Mula po dun sa simpleng tanong na dapat alam naman po nila na hindi makita ang pangalan, halimbawa sa list of voters, hanggang sa pag hindi gumagano ang PCOS machine, nakahanda po tayo dyan. Marami pong practical na ginagawa po ang ating mga guro doon po sa katanungan po ninyo. At ating pong experience naman noong nakaraang 2010 election ay maganda po dyan. Ang maganda kong experience pa doon, Kat, hindi doon sa naka-escort ako doon sa buntis, kaya mabilis ako nakaboto, no? Pero yung experience ko na habang nag-aantay doon sa voting centers, merong nagbibigay na volunteers ng tubig, may nagbibigay ng sandwich. Bakit sa amin wala? Wala. O, sa amin, sa Marikina, meron. Tatanong natin kay Ambassador, meron po ba ganong movements of wealthy Filipinos donating water, donating sandwich, pampapalamig ng ating mga kababayan? Ito yan, ha? Wala. Sa PPCRB kasi, but this depends on the area Kung yung mga area na well-off, talagang may nagbibigay ganyan ng mga volunteers namin. Well-off kasi pero, si Attorney Castrodes. One thing talaga, tumutulong din ang poll watchers, na tulungan magkaroon ng order. Tumutulong din sa mga guro. Meron sa ibang lugar, but it depends on the area Kamukha maganda sa Makati, meron silang holding area. Sa ibang voting center, talagang wala, ipit sa lugar. Pero ang poll watchers namin, kasi kami ang nagmaman ng Voters Assistance Desk, sinasabi din sa kanila, dahan-dahan o kaya nilalagay muna dito sa isang tabi. At noon, binibigyan pa namin ng instruction on what to do, yung pag-shade at huwag magagawa ng check o cross, Nagbibigay ng instant instruction. At isa pa, kasi ang turo noon, ang laging pinapaalala, vote early. Kaya nagsabay-sabay yung talaga. Ako bumoto ako after lunch, ang luwag-luwag. Yung mga anak ko, bumila sila, morning pa, alas 7, nakapila na. Nakalabas, magte-10:30. Kaya pawis na pawis yung isang anak ko. Ako, ganyan ang nangyari sa akin. Ganon. Sinunod ko yung vote early. Yeah. Kaya ako, so ano na ang ating instruction ngayon? Huwag magsabay-sabay naman. Vote when you're free. Meron pang ang ibang mga barangay nagsasabi na from this number to this number, umaga, tapos sa tanghali. Pero mahirap mo naman i-control yun kasi mga tao hindi naman pare-parehong availability, Pero yun nga, huwag magsabay-sabay lang. Kasi pag talagang dumagsak ka sa umaga, maghanda ka na kung 1,000 ang laman ng voting center o yung clustered precinct na binobotohan mo, talagang expect to stand up there under the sun, Pero sa akin naman, little sacrifice. I mean, hindi bale na mabilad ka. Pero yung magagawa yung karapatan at saka yung tungkulin, that's something else, in rain or in shine, or in sun. Gusto ko tanungin si Sir Eric naman. Sir Eric, yung ating tinatawag ng mga checks and balances doon sa loob between the government, teachers, volunteers, yung inyong mga party watchers din, sa tingin niyo po ba that will work this time around to prevent cheating on the precinct level? Dahil hindi na nga po pwede doon sa provincial canvas or doon sa city canvas yung pandadaya. Wala na po doon. Nandun na sa presinto. So, paano natin tinatrain yung ating tao sa NAMFREL at the very least na to make sure na merong checks in place na para ma-prevent yung dayaan? Okay. So, it will help, But these are small things to mitigate the risk, of fraud,
Pero hindi ibig sabihin foolproof yan, no? So yung presence of those watchers in the precinct, no, ng iba-ibang partido, may deterrent effect. Pero kung hindi mo alam kung ano binabantayan mo, dagdag ka lang sa gulo at sa pagiging false credibility nung sistema o makakadagdag kayo sa pagiging legitimate ng fraud na nangyayari. So sinasabi namin, may mga bagay-bagay na dapat mong kunin. May mga ibang ebidensya mo na dapat kunin, katulad ng nasabi ng COMELEC na kukunin mo yung mga initialization reports, audit logs, yung oras, yung proseso, no? Nang titingnan mo, siguradong, even right now, no? We're saying that we're already conducting our elections kasi implementation na to yung pagpapadala ng balota, no? Tama ba yung dumadating na balota na nire-release diyan sa isang warehouse sa lugar ninyo, no? Nandun yung warehouse national warehouse nandiyan. At dumadating ba ng sapat sa presinto, no? So yung testing pati nung mga CF cards, nakita natin nung 2010, muntik-muntika na tayo. 'Di ba? Buti na lang. Nalaman natin 5 days before na-retrieve at nasa uli ulit. Kung hindi, may nangyaring hindi makanais-nais. So maraming bagay na dapat titingnan, no? So it will again, no, lessen, but it's not again 100% proof that fraud will not occur. Alright, maraming salamat po, Sir Eric. Tumungo naman tayo muli kay Gio para sa mga karagdagan pang katanungan. Salamat, Mark at Cathy. Tawagin natin si Lenny Hernando para sa kanyang tanong. Experience ko po last election ng 2010, inabutan po yung presinto sa pinagbobotohan namin ng nagmalfunction yung PCOS machine. Tapos sabi po nila may technical person daw po doon. Kaya parang sabay-sabay yata nung nagmamalfunction. Ang tagal-tagal po namin nag-aantay na ayusin. Ngayon po, ilan po bang technical personnel pa rin ang i-assign ng COMELEC dito sa election per school or per precinct? Paano po yung sistema na gano'n? Ginang Radin. Yes, Ma'am. Ma'am, pakisagot po yung katanungan. Ang COMELEC po ngayon, we have prepared for the PCOS technicians. In each polling place, we have one PCOS technician. Kasi noon, walang PCOS technician sa bawat presinto. Pero ngayon, mayroon na and they were trained. Kaya kung may problema dyan, then kung hindi nila kaya ng PCOS technician at the polling place, pwede silang tumawag doon sa national office. Pero ma'am, gaano kabilis po yung pagresponde? Kasi syempre po, it will, yung madedelay po yung pagboto pag talagang nag-malfunction. Gaano katagal po bago makadarating sa isang lugar itong ating mga technicians kung sakasakaling wala? Ngayon kasi talagang nandoon na sila sa polling place in each of the polling place in the entire Philippines. Mayroon talaga na PCOS technician who were trained. Noon kasi basta na lang silang tinawag kasi first time yun na automated elections. Ngayon nag-training na and they also underwent an examination na talagang in order to know na alam nila ang kanilang gagawin. Oo, ma'am, ang question po ba pag halimbawa nasira nga po itong isa, kukumpunihin ba? Wala po ba tayong standby? Naku, hindi gumana. Ito muna ang gamitin. Mayroong standby. Meron. Ayan naman po pala. Para mas mabilis, no? Oo. Okay, maraming salamat. Tawagin naman natin si Brett Kayane, isang ComArt student mula sa CDSL. Magandang gabi, bilang estudyante po at kabataan, meron po kaming mga problemang na-encounter sa aming paligid pagkatapos ng halalan. Ito po yung kanino po nakasalala yung paglilinis ng mga campaign materials pagkatapos ng halalan? Ano po yung mga ginagawang direktiba ng COMELEC dito? And will COMELEC prosecute those who are... Dumi-dumi. Bawal dapat yun Mayroon tayo ngayon na requirement na kung sino ang mga kandidato na naglagay ng kanilang posters o kaya kung ano mga decals, sila ang talagang dapat magtanggal niyan. Kagaya ng ginagawa namin ngayon sa removal of illegally placed posters. Sinusulatan muna namin sila bago sila and after 3 days pag hindi pa nila yung tinanggal,
Kami na mismo ang magtatanggal at kakasuhan namin. Yung pagkatapos ng eleksyon, mayroon na silang, dapat alam na nila yun, na mayroon silang obligasyon na tanggalin talaga nila yun. Otherwise, mananagot sila sa COMELEC. Sana talaga Sana, managot. no? Kasi minsan during the day itself, may namimigay pa rin ng flyers dun sa labas ng mga polling precincts. At yun talaga ang kalat. Sana kung kaninong mukha yun, siya magliligpit At sana nun. lang walang nakaipit doon. Gaano kahanda pa nga po tayo para sa darating na halalan? Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Magbabalik kami.